Isipin mo ang isang lubos at nakakabinging katahimikan, isang kawalan na wala man lang hangin para magdala ng tunog. Ganito natin nakasanayang isipin ang kalawakan. Pero paano kung sabihin ko sa inyong mapanlin lang ang katahimikang ito na sa likod ng madilim at piping espasyo may nakatagong isang bagay na inilalarawan ng mga astronaut bilang musika, sipol o maging mga sigaw? Maligayang pagdating sa isang pagtalakay na maaaring hindi magpatulog sa inyo bago natin malutas ang isa sa pinaka nakakaintrigang misteryo ng kosmonatika. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mahiwagang tunog ng kalawakan, isang pinomenon na ilang dekadang nagpalito sa mga siyentipiko ng NASA at ayon sa mga sabi-sabi ay nagpahibang pa nga sa ilan sa mga pinakamagagaling na astronaut. Susuriin natin ang mga declassified archives, titingnan ang mga siyentipikong datos, at susubukang intindihin kung ano nga ba ito, isang totoong pangyayari. Guni-guni lang ba dahil sa matinding presyur o isang bagay na hindi natin inaasahan? Handa na ba kayo? Pupunta tayo sa madilim na bahagi ng buwan at mas malayo pa para pakinggan ang mga bagay na hindi dapat narinig. Nagsimula ang ating kwento noong Mayo, 1969. 2 buwan bago ang makasaysayang pagtapak ni Neil Armstrong sa buwan, ang mga tripulante ng Apollo 10 na sina Thomas Stafford, John Young at Eugene Cernan ay nagsasagawa ng general rehearsal para sa mahalagang misyong ito. Ang layunin nila ay umikot sa buwan, gawin ang lahat ng kailangang maniobra at bumalik ng ligtas sa mundo. Nang ang kanilang command module na Charlie Brown ay dumaan sa likurang bahagi ng buwan, naputol ang koneksyon nila sa Houston. Inaasahan na ito at bahagi ng karaniwang proseso. Sa sandaling iyon, ang mga astronaut ay nakaranas ng ganap na radio isolation mula sa buong sangkatauhan. At doon sa gitna ng nakakabinging katahimikan, ang kanilang mga headphone ay biglang napuno ng kakaiba at tila mula sa kabilang mundo na mga tunog. Isang misteryosong musika na parang sumisipol, na tumagal ng halos 1 oras. Nagulantang ang mga astronaut. Nag-usap sila kung dapat ba nila itong ipaalam pagbalik sa mundo dahil natatakot silang baka hindi sila paniwalaan o isiping nawawala na sila sa sarili. Ang mga recording ng kanilang usapan at ang mga tunog mismo ay itinagong sikreto ng NASA at naging publiko lamang makalipas ang maraming dekada. Ang insidenteng ito ang nagpasimula sa malaking misteryo ng space music at nagtulak sa mga siyentipiko na muling pag-isipan ang tunay na kalikasan ng tunog sa gitna ng isang vacuum. Ano nga ba talaga ang misteryosong space music na narinig ng mga astronaut ng Apollo 10? Sa mga declassified na audio recording, rinig ang gulat at kaba sa kanilang mga boses. Naririnig mo rin ba yon? Tanong ng isa. Parang kakaibang musika mula sa kalawakan. Sagot naman ng isa pa. Inilarawan nila ang tunog na ito na tila isang matinis na sipol o mahabang hagulgol na paiba-iba ang tono. Isang nakakatakot at misteryosong himig na hindi tagadaigdig. Hindi ito katulad ng mga karaniwang static sa radyo o ingay ng mga makina. Bilang mga veteranong piloto at engineer, kabisado nila ang bawat tunog ng kanilang sasakyang panghimpapawid. Ngunit ang tunog na ito ay bago at sadyang hindi maipaliwanag. Isipin niyo ang sitwasyon. Nasa mahigit 100 kilometro sila sa ibabaw ng far side ng buwan. Isang lugar kung saan imposible nang makarating ang anumang signal mula sa mundo. Nag-iisa sila sa gitna ng dilim at ang katotohanan ito ang lalong nagdagdag ng kilabot at misteryo sa bawat segundong lumilipas. Nag-alinlangan pa sila
kung dapat ba itong i-report sa mission control. Walang maniniwala sa atin, sabi ni Eugene Cernan. Natatakot silang mapagkamalang nababaliw dahil sa isolasyon, kaya seryoso nilang pinag-isipan na itago na lamang ang pangyayari. Ngunit sa kabutihang palad, lahat ng kanilang pag-uusap ay naitala sa flight recorder. Ang recording na ito ay itinagong classified ng NASA sa loob ng halos 40 taon. Dahilan para umusbong ang samut-saring haka-haka at mga conspiracy theory tungkol sa kung ano nga ba talaga ang itinatago ng nasabing ahensya sa sangkatauhan. Nang pumutok ang balita tungkol sa insidente ng Apollo 10 at kalaunan ay isinapubliko. Nagsulputan ang napakaraming teorya at haka-haka. May mga paliwanag na tila lohikal, habang ang iba naman ay talagang parang kinuha sa science fiction. May mga nagsasabing pakasenyas ito mula sa isang extraterrestrial civilization na sinusubukang makipag-ugnayan sa mga unang kinatawan ng sangkatauhan malapit sa buwan. Ang iba naman ay naniniwalang nakaranas ang mga astronaut ng isang hindi pa natutuklasang pisikal na phenomenon na nangyayari lamang sa lunar orbit dahil sa tagal ng NASA bago magbigay ng malinaw na paliwanag. Lalo pang nag-alab ang mga usap-usapan. Sa kabila nito, nanatiling duda ang mga siyentipiko. Simple lang ang kanilang argumento. Ang tunog ay mga mechanical vibrations na nangangailangan ng medium, gaya ng hangin o tubig, para makapaglakbay. Sa vacuum ng kalawakan kung saan halos walang material, walang paraan para gumalaw ang sound waves. Kaya naman, ayon sa batas ng physics, imposibleng makarinig ng kahit ano sa labas ng sasakyan. Dahil dito, naghahanap ang mga eksperto ng sagot sa loob mismo o sa malapit na paligid ng spacecraft. Sa loob ng maraming taon, ang naging pangunahing teorya ay ang radio interference. Sinasabing ang kakaibang tunog ay resulta ng pag-uumpugan ng mga radio signals mula sa lunar module na Snoopy at sa command module na Charlie Brown nang magkalapit ang dalawa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin lubos na maipaliwanag ng teoryang ito kung bakit ang tunog ay tila may himig at kaayusan sa halip na isa lamang magulong ingay. Talakayin natin ang isa sa pinakamalaking misteryo sa siyensya, ang tunog sa gitna ng kalawakan. Dahil sa mga pelikula, nasanay na tayong makarinig ng mga ugong ng makina at malalakas na pagsabog sa space. Pero ang totoo, ang kalawakan ay isang napakatahimik na lugar. Ang tunog ay naglalakbay sa pamamagitan ng pag-uumpugan ng mga molecule. Sa isang vacuum o sa kalawakan, sobrang layo ng mga molecule sa isa't isa kaya hindi makatawid ang enerhiyang ito. Isipin nyo na lang ang isang billiard table kung saan ang mga bola ang nagsisilbing mga molecule. Kung siksikan ang mga bola, isang tama lang sa isa ay mabilis nakakalat na ang enerhiya sa iba pa. Pero sa kalawakan, parang may dalawa o tatlong bola lang sa isang dambuhalang mesa. Kahit gaano mo palakasan ng tira, hinding-hindi ito tatama sa iba. Pero ang tanong, talagang pipi ba ang kalawakan? Hindi rin. At dito na papasok ang tinatawag nating electromagnetic waves. Hindi tulad ng tunog, ang mga radio waves o liwanag ay hindi nangangailangan ng anumang material para makapaglakbay. Kaya nilang tumawid sa kawalan. Dito, nagiging kapana-panabik ang lahat. Ang buong kalawakan ay punong-puno ng mga waves na nanggagaling sa mga bituin, planeta at nebula. Hindi man ito direktang naririnig ng ating mga tenga, mayroon tayong mga radio telescope at makabagong teknolohiya na kayang sumagap at mag-convert sa mga ito para maging tunog na pamilyar sa atin. Kaya sa tuwing naririnig natin ang tinatawag na sounds of space,
Ang tinutukoy natin ay ang proseso ng sonification, kung saan ang mga electromagnetic vibration ay ginagawang tunog na kaya nating pakinggan at pag-aralan. Ano nga ba ang totoong nangyari sa loob ng Apollo 10? Radio interference lang ba talaga ito mula sa dalawang spacecraft? Bagamat ito ang tila pinakaluhikal na paliwanag, may mga butas ang teoryang ito. Una, si Michael Collins ng Apollo 11 na mag-isang umikot sa buwan habang sina Armstrong at Aldrin ay nasa ibabaw nito, ay nag-ulat na nakarinig din siya ng katulad na kakaibang tunog. Pero dahil nag-iisa lang siya sa kanyang module at walang ibang sasakyang malapit na pwedeng magdulot ng interference, naging kaduda-duda ang unang teorya. Pangalawa, inamin mismo ng mga engineer ng NASA na ang tono ng musikang ito ay hindi pangkaraniwan para sa isang simpleng interference lang. Dito na pumapasok ang isang mas bago at mas malalim na paliwanag tungkol sa plasma at magnetic fields. Alam nating vacuum ang kalawakan, pero hindi ito tuluyang walang laman. Puno ito ng mga charged particles o plasma na nagmumula sa araw, na tinatawag na solar wind. Kapag ang agos ng plasma na ito ay tumama sa magnetic field ng mga planeta, naglilikha ito ng mga komplikadong electromagnetic phenomena. Ang mga pag-alon ng plasma or plasma waves ay maaaring masagap ng mga radio antenna ng spacecraft, at dito na nagiging kawili-wili ang lahat. Maaaring aksidenteng na-convert ng electronics ng sasakyan ang mga radio signal na ito para maging tunog na naririnig sa headphones ng mga astronaut. Sa madaling salita, hindi sila nakarinig ng tunog sa gitna ng vacuum, kundi ito ay resulta ng pakikipag-ugnayan ng kalawakan sa sarili nilang kagamitan. Isa itong tunay na musika ng kalawakan na tinugtog gamit ang mga kwerdas ng kanilang mga radyo antena. Nanggaling ang katibayan ng teoryang ito mula sa kailaliman ng kalawakan sa tulong ng dalawang tanyag na sasakyang panghimpapawid, ang Voyager 1 at Voyager 2. Inilunsad noong taong 1977. Ang mga probe na ito ay nilagyan ng mga espesyal na instrumento upang makasagap ng mga plasma wave habang nilalampasan nila ang Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune. Naitala ng kanilang mga kagamitan ang pambihirang klase ng mga electromagnetic vibration sa magnetosphere ng mga higanting planetang ito. Ginawang audio format ng mga siyentipiko ng NASA ang mga talang ito at namangha ang buong mundo. Narinig natin ang tinaguriang koro, pito, at ugong ng kalawakan. Bawat planeta ay may sariling natatanging tinig. Ang mga tunog mula sa Jupiter ay tila huni ng mga dolphin o mga ibon sa kalawakan. Ang Saturn naman ay naglalabas ng mga nakatatakot at kumakabakabang tunog na tila hango sa isang horror movie. Ang mga recording na ito ay hindi bunga ng imahinasyon, kundi mga totoong datos. Pinatutunayan nito na ang kalawakan ay puno ng electromagnetic activity na maaari nating mapakinggan gamit ang tamang teknolohiya. Ipinakita ng mga Voyager na ang naranasan ng mga astronaut sa Apollo ay hindi lamang limitado sa buwan. Ito ay isang universal na phenomenon na nagaganap saan man mayroong plasma at magnetic field. Ang mga sasakyang ito ay nagsisilbing mga higanting tainga na nagbibigay daan upang marinig natin ang simponya ng solar system. Ang mga tunog na ito, kahit pabinago para sa ating pandinig, ay nagtataglay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa density ng plasma, lakas ng magnetic field, at mga prosesong nagaganap milyon-milyong kilometro ang layo mula sa daigdig. Isantabi muna natin ang physics
At pag-usapan naman ang aspeto ng sikolohiya. Iba kasi ang mga datos na nakukuha sa mga instrumento ng Voyager kumpara sa nararanasan ng isang taong nakakulong sa loob ng isang maliit na kapsula daan-daang libong kilometro ang layo mula sa kanyang tahanan. Ang matatagal na paglalakbay sa kalawakan ay isang napakatinding pagsubok sa isipan ng tao. Ang mga astronaut ay sumasailalim sa napakahigpit na pagsusuri at maraming taon ng paghahanda para sa ganitong uri ng pamumuhay. Pero kahit gaano pa sila kasanay, tao pa rin sila. Ang pangunahing kalaban ng isipan sa kalawakan ay ang matinding pag-iisa, ang sensory deprivation at ang stress. Isipin nyo ito, ilang buwan kayong nakatira at nagtatrabaho sa isang napakasikip na espasyo kasama ang iilang tao lang. Pagtingin nyo sa bintana, wala kayong makikita kundi ang tila walang katapusang kadiliman at malalayong bituin. Ang tanging koneksyon nyo sa inyong pamilya at sa buong mundo ay sa pamamagitan na lang ng radyo na madalas pang delayed ang signal. Napakabigat na pressure nito. Sa ganitong sitwasyon, ang utak ng tao, dahil hindi na nito nararanasan ang mga karaniwang bagay sa Earth, ay nagsisimulang kumilos ng kakaiba. Sinusubukan nitong punan ang kawalan. Ito ang tinatawag nating sensory deprivation. Ang utak na mismo ang gumagawa ng sarili nitong mga imahe, tunog at pakiramdam. Maaari itong magresulta sa mga bahagyang hallucination sa paningin o pandinig. Pakiramdam ng isang astronaut, may naririnig siyang mahinang musika, mga yabag, or mga boses. Hindi ito senyalis ng pagkabaliw, kundi isang normal na reaksyon ng ating nervous system sa isang hindi normal na kapaligiran. Kaya naman, sa tuwing sinusuri natin ang mga kwento ng mga astronaut tungkol sa mga kakaibang tunog sa kalawakan, lagi nating dapat isaalang-alang ang malakas na impluensyang ito ng sikolohiya. Alam nyo ba na may espesyal na tawag sa kung paano naghahanap ang ating utak ng mga pamilyar na imahe sa gitna ng gulo? Tinatawag itong pareidolia. Ang pinakakaraniwang halimbawa nito ay kapag nakakakita tayo ng mga mukha o hugis ng hayop sa mga ulap. Ganoon din ang nangyayari sa ating pandinig. Ang tawag naman dito ay auditory pareidolia. Kapag nakakarinig tayo ng mga random na ingay gaya ng ugong ng ventilador o static sa radyo, pilit na naghahanap ang ating utak ng kahulugan o pamilyar na pattern sa mga ito. Kaya minsan, tila may naririnig tayong melodiya, boses, or kahit pabulong na salita mula sa ingay. Ngayon, isipin natin ang kalagayan ng mga astronaut. Palagi silang napapaligiran ng paulit-ulit na ugong ng life support systems, mga click ng makina, at kaluskos ng radyo. Idagdag pa rito ang matinding stress, pagkapagod, at ang pagiging malayo sa mundo. Sa ganitong sitwasyon, nagiging sobrang sensitibo ang utak sa anumang ingay. Kaya kapag nakasagap ang antena ng kanilang sasakyan ng mga totoong electromagnetic wave mula sa kalawakan, maaaring ituring ito ng utak ng isang astronaut bilang isang bagay na may saysay. Kaya ng musika, hindi ibig sabihin nito na walang tunog na naganap. Meron talaga. Pero ang pag-unawa rito bilang isang maayos at magandang himig ay gawa na ng ating sariling isipan. Ito ay isang kamanghamanghang pagtatagpo ng pisikal na mundo at ng ating imahinasyon. Totoong kumakanta ang kalawakan, pero naririnig lang natin ang awit na ito dahil ang ating utak ang nagsisilbing kompositor na nag-aayos ng mga random na tunog para maging isang magandang melodya. Mula pa sa simula ng paglalakbay sa kalawakan, usap-usapan na ang tinatawag na space madness. Sa mga pelikula at kwento, madalas nating makita ang imahe ng isang astronaut
na tila nawawala sa sarili dahil sa takot sa lawak ng universo. Pero gaano nga ba ito katotoo? Ang totoo, siniseryoso ng NASA at ng iba pang mga ahensya ang mental health ng kanilang mga crew. Bago pa man makasali, sumasailalim ang mga aplikante sa matitinding psychological test para salain ang sino mang may tendensyang maging marupok ang isipan. Kasunod nito ang mahabang preparasyon, kabilang ang mga simulation at pagsasanay sa matinding isolasyon, gaya ng pananatili sa mga laboratorio sa ilalim ng dagat o sa mga istasyon sa Antarctica. Tinuturuan ng mga astronaut kung paano magtrabaho bilang isang koponan, paano rumisolba ng gulo, at kung paano kakayanin ang stress at pagod. Kahit nasa kalawakan na sila, patuloy silang binabantayan ng mga psychologist mula sa daigdig. Sa kabila ng lahat ng pag-iingat na ito, hindi maiiwasan ng mga hamon, pero hindi ito nauuwi sa pagkabaliw. Kadalasan, ang nararanasan nila ay lungkot, pagiging mainit ang ulo, hirap sa pagtulog, or simpleng di pagkakaunawaan sa loob ng sasakyan. Mga normal na reaksyon ng tao sa isang kakaibang kapaligiran. Sa buong kasaysayan ng space exploration, wala pang naitatalang kaso ng malalang psychosis habang nasa orbit. Ang mga kwento tungkol sa space madness ay malamang na gawa-gawa lang o bunga ng ating takot sa malawak at hindi pa natin lubos na kilalang kalawakan. Ang mga astronaut ay hindi mga superhero na walang nararamdaman. Sila ay mga bihasang propesyonal na marunong humarap sa matinding pressure habang nananatiling matatag at nasa tamang pag-iisip. Gayunpaman, marami pang ibang misteryosong pangyayari sa kalawakan na may kaugnayan sa tunog. Isa sa mga pinakasikat na kwento ay ang karanasan ng unang Chinese astronaut or taikonaut na si Yang Liwei. Noong 2003, sa kaniyang kauna-unahang misyon sakay ng Shenzhou 5, nakarinig siya ng isang kakaibang ingay. Inilarawan niya ito na parang tunog ng martilyong kahoy na ipinupukpok sa timbang bakal. Bigla na lang itong lilitaw ng walang malinaw na dahilan at malayong malayo sa karaniwang ugong ng mga makina ng spacecraft. Sumilip siya sa bintana para alamin ang pinagmumulan nito, pero wala siyang nakitang anuman. Dahil sa pagkabahala, agad niya itong iniulat sa mga engineer pagbalik niya sa Earth. Sinubukan ng mga technician na gayahin ang tunog sa pamamagitan ng iba't ibang eksperimento. Pero hindi nila mahanap ang eksaktong paliwanag kung ano ito. Ang kwento ni Yang Liwei ay kapansin-pansin dahil iba ito sa naranasan ng Apollo 10. Hindi ito parang sipol o musika. Isa itong matigas at mechanical na katok. Ang mas nakakapagtaka, narinig din ito ng iba pang mga astronaut sa mga sumunod na misyon ng China. Dahil dito, malabong guni-guni lang ito o epekto ng cosmic plasma. Ang pinakaluhikal na paliwanag ay ang tinatawag na Hall deformation. Dahil sa tindi ng pagbabago ng temperatura kapag ang sasakyan ay papasok o lalabas sa anino ng mundo, ang materyales ng katawan ng spacecraft ay lumalaki o sumisikip. Ang prosesong ito ay nagdudulot ng mga tunog na parang pitik o malakas na katok. Bagaman tila simple lang ang paliwanag na ito ang pinakamalinaw na rason kung bakit paulit-ulit itong naririnig ng iba't ibang crew sa parehong uri ng sasakyang pangkalawakan. Balikan naman natin ang ating sariling mundo dahil ang Earth ay isa sa pinakamalakas na pinagmumulan ng tinatawag nating cosmic sounds sa buong solar system. Mayroon itong makapangyarihang magnetic field na nagsisilbing proteksyon natin laban sa mapanganib na radiation mula sa araw. Ang proteksyong ito, na kilala bilang magnetosphere, ay abot hanggang 10,000 kilometro sa kalawakan.
Kapag ang solar wind o ang bugso ng mga charged particles mula sa araw ay bumangga sa ating magnetosphere, nagkakaroon ng isang dambuhalang interaksyon. Maihahambing ito sa hangin na nagpapanigig sa mga kwerdas ng isang harpa. Sa pagkakataong ito, ang mga magnetic field lines ng Earth ang nagsisilbing mga kwerdas. Ang resulta, mga makapangyarihang electromagnetic waves na maaari nating i-record at pakinggan. Tinatawag ng mga siyentipiko ang mga tunog na ito na chorus, hiss, at whistlers. Ang chorus ay binubuo ng mga signal na pataas ng pataas ang tono na talaga namang parang huni ng mga ibon tuwing madaling araw. Sinasabing ang mga wave na ito ang mismong dahilan ng paglitaw ng mga aurora kung saan ang mga charged particles ay bumibilis patungo sa mga pole ng mundo at bumabangga sa ating atmosfera. Ang mga whistlers naman ay mga low-frequency waves na likha ng mga pagtama ng kidlat. Ang enerhiya mula sa kidlat ay naglalakbay sa kahabaan ng mga magnetic lines mula sa isang hemisphere patungo sa kabila at naririnig ito ng mga kagamitan bilang isang tila humihingit na pito. Ang mga tunog na ito ay hindi lamang basta kakaibang fenomena. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga ito, marami ang natututunan ng mga eksperto tungkol sa kalagayan ng ating magnetosphere, sa aktibidad ng araw, at sa tinatawag na space weather. Mahalaga ito dahil ang mga ito ay maaaring makaapekto sa ating mga satellite, sa komunikasyon, at maging sa mga power grid dito mismo sa ating planeta. Bukod sa mga likas na tunog sa kalawakan, may isa pang pinagmumula ng ingay na kailangang pakisamahan ng mga astronaut, ang mismong sasakyang pangkalawakan. Ang International Space Station o anumang sasakyang may sakay na tao ay isang napakakomplikadong makina na hindi kailanman nananahimik. Isipin mo ang mamuhay sa loob ng isang dambuhalang mekanismo na walang tigil sa paggana. 24 na oras bawat araw, naririnig ang ugong ng mga bentilador ng life support system habang umiikot ang hangin. Humuhuni ang mga pump na nagpapadaloy ng coolant habang panakanaka ang lagitik ng mga valve at relay. Pati ang mga kagamitan sa pag-eehersisyo ay nagbibigay ng kakaibang vibration. Ang ingay na ito sa loob ng ISS ay umaabot sa 60 hanggang 70 decibels, halos kasing ingay ng isang umaandar na vacuum cleaner. Sabi ng mga astronaut, kalaunan ay nasasanay rin sila sa ugong na ito, pero hinding-hindi ito nawawala. Minsan kailangan pa nilang gumamit ng earplugs para lang makatulog ng mahimbing. Sa gitna ng palagi ang ugong na ito, anumang kakaibang tunog, maging ito ay langit-ngit, pitik o katok, ay agad na nakakakuha ng pansin. Sanay ang mga crew na pakinggan ng maigi ang kanilang tahanan dahil ang bawat hindi pangkaraniwang tunog ay maaaring senyales ng isang aberya. Ang misteryosong katok na narinig noon ni Yang Liwei ay maaaring isa lamang matalim na tunog mula sa thermal deformation na namukod tangi sa gitna ng nakasanayang ingay. Sa madaling salita, ang mundo ng mga tunog sa loob ng isang spacecraft ay isang komplikadong timpla. Isang panig ay ang walang katapusang ugong ng teknolohiya at sa kabilang panig ay ang mga bihirang tunog na minsan ay nakakabahala na maaaring dulot ng mga puwersa mula sa loob o labas ng sasakyan. Mapanganib nga ba ang tinatawag nating tunog mula sa kalawakan? Kung ang pag-uusapan ay ang mga electromagnetic waves na tinalakay natin, wala itong direktang panganib sa tao. Sanay na ang ating katawan sa mga ito dahil palagi tayong napapaligiran
ng mga radio waves mula sa telebisyon, cellphone at Wi-Fi routers. Ang mga radio waves mula sa kalawakan ay halos kapareho lang ng mga ito. Ang tanging pagkakaiba lang ay ang kanilang pinagmulan. Iba naman ang usapan pagdating sa psikolohikal na epekto. Para sa isang taong madaling makaramdam ng kaba, ang mga kakaiba at hindi maipaliwanag na tunog sa gitna ng isang nakaka-stress na sitwasyon ay maaaring lalong magpataas ng kanilang pagkabalisa. Ngunit may isa pang mas kakaibang teorya, ang tungkol sa infrasound. Ito ay mga sound vibrations na may frequency na mas mababa sa 20 Hz, mas mababa sa kayang marinig ng ating mga tainga. Hindi man natin ito naririnig, kaya naman itong maramdaman ng ating katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang ilang particular na frequency ng infrasound ay may malakas na impluensya sa ating isipan. Maaari itong magdulot ng biglaang takot, panic, matinding kalungkutan, at maging mga visual hallucination dahil sa panginginig ng ating mga mata. Sa ilang malalang sitwasyon, maaari pa itong maging sanhiyay ng paghinto ng tibok ng puso. Ang mga tumatakbong makina, turbine, at ventilation systems ay mga karaniwang pinagmumula ng infrasound. Sa teorya, ang mga kagamitan sa loob ng isang spacecraft ay maaaring makalikha nito. Kung ang isang astronaut ay matagal na nakababad sa ganitong mga vibration, maaaring ito ang magpaliwanag sa mga kakaibang pakiramdam at psikolohikal na discomfort na nararanasan nila. Bagamat wala pang sapat na patunay ang teoryang ito sa mundo ng kosmonatika, nagdaragdag ito ng isang misteryosong anggulo sa ating palaisipan tungkol sa epekto ng kalawakan sa isipan ng tao. Paano nga ba naghahanda ang NASA para sa mga hamong ito, lalo na sa mga nalalapit na mahabang misyon sa Mars? Mas mahalaga na ngayon ang psychological preparation kumpara noong panahon ng Apollo missions. Ang mga susunod na astronaut ay hindi lang linggo kundi mga taon ang itatagal sa isolation. Dahil sa layo ng Mars, aabot ng 20 minutos bago makarating ang mensahe sa Earth, kaya imposibleng magkaroon ng normal na usapan. Magiging ganap silang mag-isa sa kanilang paglalakbay. Dahil dito, nagsasagawa ang NASA ng mga mahahabang isolation experiments dito sa ating planeta. Halimbawa, sa proyektong HICS, may mga volunteers na naninirahan ng ilang buwan sa loob ng isang dome sa paanan ng isang bulkan sa Hawaii para gayahin ang buhay sa Mars. Nagsusuot sila ng spacesuit tuwing lalabas, kumakain ng mga freeze-dried food, at tinitiis ang delay sa komunikasyon. Masusing pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang kanilang mental health, ang pakikisama sa grupo, at ang kakayahang humarap sa stress at conflict. Binibigyang pansin din ang tinatawag na sensory deprivation. Para sa mga susunod na misyon, gumagawa na sila ng mga virtual reality systems para makapasyal muna ang mga astronaut sa Earth, para kahit sa virtual man lang ay makalakad sila sa gubat o makatambay sa dalampasigan. Pinag-aaralan din kung paano nakakaapekto ang ilaw, amoy, at ingay sa mood ng crew. Maaring sa hinaharap, ang mga spaceship ay lalagyan ng mga sound systems na nagpapatugtog ng mga huni ng kalikasan para matabunan ang monotonous na ugong ng makina at ang nakakangilong katahimikan ng kalawakan. Ginagawa ang lahat ng ito para mabawasan ang anumang panganib at masiguradong ang mga unang tao sa Mars ay hindi lang malakas ang katawan, kundi handang-handa rin ang isipan para sa pinakadakilang pakikipagsapalaran sa kasaysayan ng sangkatauhan. Balikan natin ang mundo ng pisika at tuklasin ang iba pang pinagmumula ng mga tunog sa kalawakan na hindi nagmumula sa magnetosphere ng mga planeta.
Isa sa mga pinakakamangha-manghang halimbawa nito ay ang mga pulsar. Ang pulsar ay isang mabilis na umiikot na neutron star, ang labi ng isang bituin matapos ang pagsabog ng isang supernova. Napakasiksik ng bagay na ito. Ang isang kutsarita lamang ng material nito ay tumitimbang na ng bilyon-bilyong tonelada. Taglay ng mga pulsar ang napakalakas na magnetic field at naglalabas sila ng mga makikitid na sinag ng radio waves mula sa kanilang mga magnetic pole. Dahil sa mabilis nitong pag-ikot, ang mga sinag na ito ay humahagibis sa kalawakan na parang ilaw ng isang parola. Kapag ang mga sinag na ito ay tumatama sa ating daigdig, nasasagap ng mga radio telescope ang mga pulso na may regular at eksaktong ritmo. Kapag ang mga radio pulse na ito ay ginawang tunog, makakarinig tayo ng isang ritmiko at tila mekanikal na katok, kahalintulad ng tunog ng orasan o hataw ng tambol. Noong unang natuklasan ang mga pulsar, noong taong 1967, pabirong tinawag sila ng mga astronomer na LGM-1, na ang ibig sabihin ay Little Green Men. Masyado kasing regular at tila artipisyal ang mga signal na ito sa unang pakinggan. Siyempre, kalaunan ay napatunayang likas ang pinagmulan ng mga ito. Gayunpaman, ang awit ng mga pulsar ay isa sa mga pinakakamangha-manghang phenomenon na maaari nating mapakinggan mula sa kailaliman ng universo. Ito ang tunog ng isang kosmikong orasan na bumibilang ng oras sa lawak na mahirap arukin ng ating imahinasyon. Paano naman ang pinakamalalaking bagay sa buong universo, ang mga black hole? May kakayahan ba silang tumunog? Sa madaling salita, hindi. Pero gumawa ng paraan ang makabagong siyensya para sila ay ating mapakinggan. Noong taong 2015, isang makasaysayang kaganapan ang naitala. Sa unang pagkakataon, nasagap ng mga obserbatoryong LIGO at Virgo ang mga gravitational wave. Ito ang mga alon sa mismong tela ng espasyo at panahon na unang hinulaan ni Einstein. Ang mga alon na ito ay nagmula sa pagbabanggaan ng dalawang dambuhalang black hole mahigit 1 bilyong taon na ang nakalilipas. Ang mga gravitational wave ay hindi katulad ng liwanag o radio waves. Sila ay mga yanig sa mismong kalawakan. Pero katulad ng ginagawa natin sa radyo, nagawa ng mga eksperto na i-convert ang mga yanig na ito sa tunog na naririnig ng ating tenga. Ang narinig nila ay isang maikling huni, parang isang chirp na mabilis na tumataas ang tono. Ang maikling huni na ito ay tunog ng isang napakalaking sakuna sa kalawakan, kung saan sa loob lang ng isang saglit, ang bigat na katumbas ng 3 araw ay naglaho at naging purong enerhiya. Ito na ang pinakamalakas na tunog na naitala sa kasaysayan ng tao. Mula noon, marami pa tayong narinig na katulad nito. Dahil sa gravitational wave astronomy, nagkaroon tayo ng bagong tenga para pakinggan ang mga sikreto ng universo. Ngayon, naririnig na natin ang bawat banggaan ng mga black hole at mga neutron star na nagbibigay sa atin ng bagong kaalaman tungkol sa pinakamatitinding kaganapan sa malayo at malawak na kalawakan. Sa madaling salita, makikita natin na ang tinatawag na tunog sa kalawakan ay hindi iisang phenomenon lang, kundi iba't ibang uri ng karanasan. Sa isang banda, may mga tunog na bunga ng direktang epekto ng kalawakan sa mga kagamitan, gaya ng nangyari sa Apollo 10. Nasagap ng mga antena ng spacecraft ang mga natural na plasma waves sa paligid ng buwan at dahil sa electronics sa loob, naging naririnig na ugong at sipol ang mga ito. Isa itong totoong pisikal na pangyayari na kalaunan ay napatunayan din ng mga Voyager at iba pang probe. Sa kabilang banda, may kinalaman din
ang sikolohiya ng tao. Sa gitna ng tensyon at kawalan ng karaniwang sensory inputs, pilit na naghahanap ng kaayusan ang ating utak sa gitna ng ingay. Dahil dito, ang mga random na tunog ay nabibigyan natin ng kahulugan, gaya halimbawa ng musika. Hindi ito purong guni-guni, kundi isang malikhaing interpretasyon ng utak sa mga signal na wala naman talagang saysay. At panghuli, may mga mekanikal na tunog na galing mismo sa loob ng sasakyan, gaya ng mga kalampag dulot ng pagbabago ng temperatura, bagay na narinig ng mga Chinese taikonaut. Wala itong kinalaman sa bakanting espasyo sa labas, pero sa gitna ng kakaibang kapaligiran, madali itong ituring na misteryoso. Ang lahat ng salik na ito ay naghahalo-halo, kaya naman nabubuo ang mga alamat tungkol sa mga mahiwagang tunog sa kalawakan na di umano'y nakakapagpahibang sa mga astronaut. Balikan nating muli ang mga transcript ng usapan ng crew ng Apollo 10. Kitang-kita rito ang kanilang reaksyon. Imbes na magpanik, nanaig ang kanilang pagiging mausisa bilang mga profesional. Oo, ang panggagaya ng isa sa kanila sa narinig na tunog. Sinubukan nilang uriin ito at ikumpara sa mga bagay na pamilyar sa kanila. Ang kanilang pag-uusap ay refleksyon ng mga tunay na mananaliksik na nakaharap sa isang misteryo. Higit sa lahat, kinuwestiyon din nila ang sarili nilang pandama. Nandyan ang biruan na baka guni-guni lang ang lahat, na nagpapakita ng kanilang matatag na mentalidad at kontrol sa sarili. Alam nilang nasa isang ekstremong kapaligiran sila kung saan madaling malinlang ang mga pandama. Ang desisyon nilang i-report pa rin ang nangyari sa kabila ng pag-aalinlangan ay isang tanda ng mataas na antas ng profesionalismo. Alam nilang ang anumang anomalya, gaano man ito kakatwa, ay maaaring maging krusyal para sa kaligtasan ng mga susunod na misyon. Kaya naman, ang kwento ng Apollo 10 ay hindi tungkol sa mga astronaut na natakot sa isang tila multong musika. Ito ay kwento ng mga eksperto na hinarap ang isang hindi maipaliwanag na fenomena. Itinala ito ng husto at ipinasa sa mga siyentipiko para suriin. Ito ang nagdala sa atin sa mas malalim na pag-unawa sa physics ng kalawakan. Ang kanilang karanasan ay naging isang napakahalagang ambag sa agham. Dahil sa makabagong teknolohiya, kaya na nating pakinggan ang kalawakan ng mas malinaw kaysa noon. Ang mga radio telescope sa iba't ibang panig ng mundo ay magkakakonekta ngayon para bumuo ng isang higanting virtual telescope na kasing laki mismo ng ating planeta. Kayang-kaya nitong sumagap ng kahit pinakamahihinang radio signal mula sa mga bagay sa pinakamalayong dulo ng universo. Ginagamit ng mga scientists ang artificial intelligence para himayin ang dambuhalang dami ng datos na nanggagaling sa mga instrumentong ito. Tinuturuan ang mga neural network na kilalanin ang mga kilalang signal mula sa mga pulsar, kwasar at mga galaxy at tumukoy ng mga kakaibang ingay na maaaring magturo sa atin ng mga bagong diskubre. Ang prosesong ito ay parang paraan ng ating utak sa paghahanap ng kahulugan sa gitna ng ingay. Sinusuri ng AI ang napakaraming terabytes ng huni ng kalawakan para makahanap ng mga pattern. Isa sa mga layunin ng pag-aaral na ito ay ang programang SETI, ang paghahanap ng talino mula sa ibang mundo. Sinusuri ng mga kalahok sa programang ito ang mga signal mula sa kalawakan sa pag-asang makatagpo ng isang bagay na artipisyal, isang signal na hindi kayang likhain ng kalikasan. Sa ngayon, lahat ng signal na ating natuklasan ay may natural na paliwanag. Pero sino ang nakakaalam? Baka isang araw,
Sa gitna ng likas na musika ng universo ay makarinig tayo ng isang tunay na mensahe. At sa sandaling iyon, ang misteryo ng mga tunog mula sa kalawakan ay aabot sa isang bago at mas kapana-panabik na antas. Hindi rin dapat kaligtaan ang naging impluensya sa kultura ng mga tunog mula sa kalawakan. Nang ilabas ng NASA ang mga recording mula sa Voyager, hindi lang ang mga siyentipiko ang namangha, kundi pati na rin ang mga musikero, alagad ng sining at ang publiko. Ang mga nakakakilabot at tila misteryosong tunog na ito ang naging inspirasyon sa marami upang lumikha ng musika. Ginamit ito ng mga electronic musicians sa kanilang mga kanta, habang ang ilang kompositor ay sumulat pa ng mga simponya base sa tinatawag na awit ng mga planeta. Ang mga tunog na ito ang naging soundtrack ng ating imahinasyon tungkol sa kalawakan. Isang lugar na mahiwaga, napakalawak at kakaiba. Binura nito ang lumang paniniwala na ang universo ay isang binging katahimikan at pinalitan ito ng imahe ng isang buhay at humuhuni na sansinukob. Dahil dito, hindi lang natin nakikita ang kalawakan, kundi nararamdaman din natin ito ng mas malalim. Ang pakikinig sa mga recording na ito ay parang isang meditasyon, isang paraan upang makaugnay sa isang bagay na sadyang napakadakila. Pinaaalalahanan tayo nito kung gaano pa kakunti ang ating alam tungkol sa mundo sa labas ng ating planeta at kung gaano pa karaming diskubre ang naghihintay sa atin. Kaya naman, ang musikang pangkalawakan na narinig ng mga astronaut ng Apollo 10 ay nagsilbing unang nota sa dakilang simponya ng ating pagtuklas sa universo. Isang mahalagang aspeto na madalas nating makaligtaan ay ang pagkakaiba sa pagitan ng naririnig ng mga makina at ng naririnig nating mga tao. Ang mga instrumento ng Voyager ay sadyang ginawa para sagapin ang mga plasma wave sa particular na frequency. Ang mga ito ay tapat at walang pinapanigan. Ngunit ang pandinig ng tao, gaya ng iba pa nating pandama, ay mas komplikado at nakadepende sa ating sariling pakiramdam. May mga frequency tayong mas malinaw na naririnig kaysa sa iba, at ang ating pag-unawa sa tunog ay naaapektuhan ng ating mood, pagkapagod at maging ng ating mga inaasahan. Higit pa rito, ang mga astronaut sa misyong Apollo ay hindi nakarinig ng tunog ng direkta. Dumadaan ito sa isang mahabang proseso mula sa cosmic waves patungong antena, radyo, amplifier, hanggang sa kanilang headphones. Ang bawat bahagi ng sistemang ito ay maaaring magdulot ng interference o magdagdag ng sariling ingay. Kaya naman, ang tunog na nakarating sa pandinig ng mga astronaut ay maaaring malaki ang pagkakaiba sa orihinal na signal mula sa kalawakan. Marahil, ang disenyo mismo ng kanilang kagamitan ang nagbigay ng tila musika sa magulong alon ng plasma na labis nilang ikinamangha. Para itong pakikinig sa isang lumang radyo, ang bawat kaluskos at static ay humahalo sa melodiya at nagiging bahagi na ng kabuuang karanasan. Kaya ang misteryo ng space music ay hindi lamang tungkol sa kalawakan, kundi isa ring hamon sa engineering at acoustics noong panahong iyon. Posible kayang napagkamalan lang ng mga astronaut ng Apollo ang mga tunog na iyon. Halimbawa, baka galing lang pala ito sa sarili nilang katawan. Sa gitna ng ganap na katahimikan, nagsisimulang makarinig ang tao ng mga tunog na hindi natin karaniwang napapansin. Ang tibok ng sariling puso, ang agos ng dugo sa mga tenga, pati na ang pagkalam ng sikmura. Lahat ng ito ay pwedeng maging sobrang lakas pakinggan. Kilalang kilala ang epektong ito ng mga nakaranas na sa mga anechoic chamber
o yung mga silid na sadyang ginawa para harangan ang anumang ingay. Subalit ang mga astronaut ay dumaan sa daan-daang oras ng pagsasanay sa mga simulator. Alam na alam nila kung ano ang tunog ng katahimikan at kung paano tumutunog ang sarili nilang katawan sa gayong sitwasyon. Bukod pa rito, ang tunog na narinig nila ay nanggagaling sa labas, direkta mula sa kanilang mga headphones. At ang pinakaimportante sa lahat, sabay-sabay itong narinig ng ilang miyembro ng crew. Dahil dito, malabong guni-guni lang ito ng iisang tao. Isang phenomenon lang ang narinig nilang lahat. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit kailangan nating hanapin ang pinagmulan ng tunog sa labas, maging sa kalawakan man o sa loob mismo ng spacecraft. Ang teoryang galing lang ito sa loob ng katawan ay hindi uubra sa sitwasyong ito kahit pa maaari itong maging paliwanag sa ibang mga pagkakataon para sa mga solo pilot o astronaut. Ibuod natin ang lahat ng alam natin sa ngayon. Una, malinaw nang hindi totoo ang haka-hakang nakakadaloy ang tunog sa bakyum ng kalawakan. Imposible ito ayon sa batas ng pisika. Gayunpaman, ang kalawakan ay puno ng mga electromagnetic waves at plasma na maaaring masagap ng mga radyo antena. Ang mga signal na ito, kapag dumaan sa proseso para maging audible, ang tinutukoy nating mga tunog ng kalawakan. Ang nangyari sa Apollo 10 ay malamang nadulot nito. Nasagap ng radyo ng spacecraft ang mga natural na plasma waves sa pagitan ng mundo at buwan at na-convert ang mga ito sa tila kakaibang sipol. Ang pag-iisip na ito ay musika, ay bunga lamang ng ating utak na sadyang naghahanap ng pamilyar na pattern sa gitna ng gulo, lalo na kapag tayo ay nasa ilalim ng stress. Maging ang kwento tungkol sa pagkabaliw sa kalawakan ay isang malaking eksaherasyon lamang. Ang mga astronaut ay dumadaan sa napakahigpit na psychological screening at espesyal na pagsasanay. Kahit pa nakakaranas sila ng matinding pressure, hindi ito sapat para mawala sila sa katinuan. Ang mga insidenteng gaya ng misteryosong katok sa loob ng sasakyang Tsino ay malamang na may teknikal o mekanikal na dahilan mula sa mismong makina. Sa huli, bawat isa sa mga misteryong ito ay may siyentipikong basehan, gaano man ito kakomplikado. Alam mo ba na ang mga tunog na parang galing sa kalawakan ay maririnig din dito mismo sa Earth kahit walang sopistikadong kagamitan? Ang tinutukoy ko ay ang tinatawag nating atmospheric whistlers. Ito ay mga low-frequency radio waves na nalilikha dahil sa pagtama ng mga kidlat. Kung lalayo ka sa ingay ng syudad, maaari mo itong masagap gamit ang isang simpleng VLF receiver na pwede mo ring gawin sa bahay. Ang tunog nito ay kaparehong-kapareho ng mga whistler na nare-record ng mga satellite sa kalawakan. Isang pasipol na tunog na unti-unting bumababa ang tono. Nangyayari ito dahil habang bumabagtas ang radio signal mula sa kidlat sa ionosphere ng Earth, dumadaan ito sa plasma. Dito, ang mga wave na may matataas na frequency ay mas mabilis maglakbay kaysa sa mga low frequency. Dahil nauuna ang matataas na tono, nalilikha ang epektong sipol. Isa itong malinaw na patunay na ang mga proseso sa plasma, maging sa paligid ng Earth o sa magnetosphere ng Jupiter, ay lumilikha ng magkakatulad na tunog. Pinapakita lang nito na ang tinatawag na musika ng kalawakan ay hindi basta mistika, kundi isang totoong bahagi ng radio physics na maaari nating pag-aralan. Mas magiging kapanapanabik pa ang pag-aaral sa mga fenomenong ito sa hinaharap. Ang mga bagong misyon sa kalawakan gaya ng Parker Solar Probe na sumusuri sa araw sa pinakamalapit na distansya
At ang JUICE na patungo sa mga nagyayelong buwan ng Jupiter ay may mga makabagong kagamitan para suriin ang plasma at magnetic fields. Dahil dito, makakakuha tayo ng mas detalyado at mas malinaw na recording ng mga tunog mula sa kalawakan. Hindi lang nito palalalimin ang ating pag-unawa sa mga pangunahing proseso sa universo, kundi makakatulong din ito para mas tumpak nating mahulaan ang lagay ng panahon sa kalawakan. Halimbawa, sa pamamagitan ng pag-aaral sa galaw ng mga plasma waves mula sa araw, mas maaga nating mapaghahandaan ang malalakas na coronal mass ejections na maaaring magdulot ng panganib sa mga satellite at astronaut sa orbit. Kaya naman, ang pag-aaral sa musika ng kalawakan ay hindi lang mahalaga para sa siyensya, kundi may malaking pakinabang din sa praktikal na paglalakbay ng tao sa labas ng ating mundo. Ang bawat bagong nota sa simponyang ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa kaligtasan ng sangkatauhan habang tinatahak natin ang landas patungo sa mga bituin. Tingnan naman natin ang isa pang anggulo, ang koneksyon ng mga penomenang ito sa paghahanap ng buhay sa kalawakan. Bagamat likas na nagaganap ang mga chorus at whistle na ito, ang pagkakaroon ng isang planeta ng masalimuot na electromagnetic environment ay napakahalaga sa larangan ng astrobiology. Ang pagkakaroon ng magnetosphere na katulad ng sa ating daigdig ay itinuturing na isa sa mga pangunahing kondisyon para sumibol at manatili ang buhay. Nagsisilbi itong kalasag na nagpoprotekta sa atmosfera at sa ibabaw ng planeta laban sa mapaminsalang solar wind at mga cosmic ray. Kung wala ang pananggalang na ito, unti-unting matatangay ng kalawakan ang atmosfera at mapupuno ng nakamamatay na radyasyon ang buong planeta. Kaya naman, kapag sinusuri natin ang malalayong exoplanet gamit ang mga radio telescope, ang pagtuklas sa kanilang sariling magnetic field sa pamamagitan ng mga kakaibang radio emission ay isang napakagandang senyales. Nagpapahiwatig ito na ang planeta ay posibleng matirhan. Kaya marahil, balang araw, sa sandaling marinig natin ang awit ng isang malayong mundo, mapagtatanto natin na hindi lang ito basta musika ng universo, kundi isang oyayi para sa buhay sa ibang planeta. Sa pagtatapos ng ating usapan tungkol sa mga tunog, hindi natin maaaring kalimutan ang tungkol sa katahimikan. Para sa maraming astronaut, ang lubos at tila hindi mundong katahimikan habang naglalakad sa labas ng sasakyang pangkalawakan ang isa sa pinakatumatak na karanasan. Sa loob ng spacesuit, tanging sarili mong paghinga at ang mahinang ugong ng life support system ang iyong maririnig. Pero sa labas ng helmet, ganap na kawalan ng tunog. Ang pakiramdam na ito, ayon sa kanila, ay mapayapa pero nakakapangilabot din sa parehong pagkakataon. Ipinaparamdam nito ang tunay na lawak at ang kawalan sa loob ng universo. Ang katahimikang ito ay ang kabaligtaran ng magulong tunog ng kalawakan na tinalakay natin. Nagmumula sila sa magkaibang dimensyon. Ang isa ay sa mundo ng electromagnetic waves at ang isa naman ay sa mechanical na paggalaw ng hangin. Dahil dito, ang tao sa kalawakan ay tila nasa pagitan ng dalawang mundong ito. Maaari niyang marinig ang kalawakan gamit ang mga espesyal na kagamitan, pero ang sarili niyang mga tainga ay walang naririnig kundi katahimikan. Ang kaibahang ito ang dahilan kung bakit ang anumang kakaibang tunog ay nagiiwan ng matinding marka sa mga astronaut. Sa mundo ng ganap na katahimikan, ang kahit maliit na kaluskos ay tila isang malakas na sigaw. Dapat ba tayong matakot sa mga tunog na ito? Hinding-hindi. Sa katunayan,
Dapat tayong mamangha sa mga ito. Pinapatunayan nito na ang San Sinukob ay hindi isang malamig at patay na lugar, kundi isang buhay at masiglang sistema na puno ng enerhiya at mga kamanghamanghang ugnayan. Ang bawat tunog na ating naitatala ay tinig ng isang dambuhalang proseso, gaya ng pagsayaw ng mga partikula sa magnetic field ng isang planeta, ang huling sigaw ng mga nagbabanggaang black hole o ang tila tibok ng puso ng isang neutron star. Ito ang musika ng mismong materya na tinutugtog sa mga instrumentong likha ng kalikasan. Ang katotohanang natutunan nating pakinggan at unawain ito ay isa sa pinakadakilang tagumpay ng ating sibilisasyon. Hindi na lamang tayo basta tagamasid. Tayo na ang mga tagapakinig ng kalawakan. At bawat bagong tunog ay naglalapit sa atin sa pag-uunawa sa mga pinakamalalim nitong lihim. Kung paano ito nagsimula, paano ito nabubuhay, at ano ang sasapitin nito sa hinaharap. Kaya naman, sa susunod na tumingala ka sa langit sa gabi, isiping hindi ito tahimik. Ito ay punong-puno ng isang napakaganda at di naririnig na simponya. Balikan natin ang pamagat ng ating talakayan, ang katagang nagpapawala sa katinoan ng mga astronaut. Ngayon, alam na nating isa lamang itong pagpapalabis. Walang astronaut ang tunay na nabaliw dahil sa tinatawag na space music. Gayunpaman, ipinapakita ng linyang ito ang tindi ng gulat at manghang naramdaman ng mga unang nakaranas ng pinomenong ito. Isa itong karanasang lumampas sa lahat ng ating nakasanayan. Binasag nito ang paniniwalang ang kalawakan ay isang lugar ng ganap na katahimikan. Ang pagkalitong ito na sinabayan pa ng stress at matinding pag-iisa sa gitna ng kawalan ay tunay na naging isang mabigat na hamon sa kanilang kaisipan. Ngunit buong tapang itong hinarap ng mga astronaut. Hindi sila nagpatalo sa takot o sa anumang misteryo. Sa halip, sinuri nila ang hiwagang ito bilang mga tunay na siyentipiko at mananaliksik. Ang kanilang karanasan ang nagsilbing mitsa para sa pag-unlad ng mahahalagang bahagi ng radio astronomy at physics ng kalawakan. Kaya sa huli, ang tunog ng kalawakan ay hindi nag-alis ng kanilang katinuan. Bagkus, lalo nitong pinalawak ang hangganan ng ating kaalaman at nagbukas ng mas malalalim na katanungan tungkol sa tunay na kalikasan ng ating sansinukob. Isipin natin ang mga susunod na misyon sa malalayong bahagi ng kalawakan. Ang mga astronaut na maglalakbay sa loob ng maraming taon ay palaging napapaligiran ng paulit-ulit na ugong ng kanilang sasakyan. Ngunit paano kung ang mga datos mula sa mga sensor sa labas ay gawing tunog sa mismong sandaling makuha ito? Hindi lamang ito magiging mahalagang mapagkukunan ng impormasyon para sa siyensya, magsisilbi rin itong tila bintana sa nakatagong mundo ng universo. Maririnig ng mga astronaut ang bawat pagpasok ng kanilang sasakyan sa magnetosphere ng Mars o ang nagbabagong himig ng solar wind habang papalapit sila sa Jupiter. Makakatulong ito upang mabawasan ang pakiramdam ng pag-iisa at pagkakalayo sa mundo dahil madarama nilang bahagi sila ng isang buhay at nagbabagong kapaligiran. Sa halip na ang nakakaantok na tunog ng mga bentilador, mapapakinggan nila ang tunay na musika ng kalawakan, isang himig na laging nagbabago at hindi kailanman mauulit. Maaaring ang ganitong teknolohiya ay maging isang mahalagang suporta sa mental na kalusugan ng mga susunod na explorer at gawing isang kamanghamanghang karanasan ang mga dati nakakabalisa o nakakatakot na tunog ng kawalan. Sa huli, ang kwento tungkol sa misteryosong tunog sa kalawakan ay isang malinaw na halimbawa kung paano nga ba
gumagana ang siyentipikong pamamaraan. Nagsisimula ang lahat sa isang nakapagtataka at hindi maipaliwanag na obserbasyon. Susundan ito ng iba't ibang haka-haka mula sa mga pinakasimpleng paliwanag hanggang sa mga pinakakaibang teorya. Bawat hinala ay sinusuri, kumakalap ng bagong datos at nagsasagawa ng mga eksperimento. Unti-unti, hakbang-hakbang, nalilimitahan ang mga posibleng dahilan hanggang sa ang dating misteryo ay napapalitan na ng tunay na pag-aunawa. Ang akala nating kababalaghan ay isa palang patunay ng mga batas ng pisika. Gaano man ito kakomplikado, hindi naman nawawala ang hiwaga, kundi nagbabago lang ito ng anyo. Sa halip na itanong nating ano iyon, ang nagiging tanong na ay paano ito gumagana? At ito ay isang mas makabuluhang tanong na nagbubukas ng pinto sa mga bagong diskubre. Ang kwento ng musika sa kalawakan ay parang isang klasikong kwentong tiktik. Ang buong komunidad ng siyensya ang nagsisilbing Sherlock Holmes, habang ang mga piraso ng datos na nakuha sa pinakamatitinding kondisyon ang nagsisilbing mga ebidensya. At sa huli, ang kinalabasan ng misteryong ito ay mas kapanapanabik pa kaysa sa anumang katang-isip. Ngayon, tapusin na natin ang ating mahabang paglalakbay sa mundo ng mga tunog sa kalawakan. Nalaman natin na ang mahiwagang musika na narinig ng mga tauhan ng Apollo 10 ay hindi pala mula sa mga alien at hindi rin ito guni-guni lang. Isa itong tunay na pisikal na phenomenon, mga electromagnetic vibrations mula sa plasma na naging tunog dahil sa mga kagamitan ng kanilang spaceship. Natuklasan din natin na ang ating solar system ay punong-puno ng mga ganitong tunog at ang Voyager ay nakapag-record pa ng isang buong simponya mula sa mga planeta. Napagtanto rin natin kung gaano kahalaga ang ating sikolohiya. Sa gitna ng matinding stress at pag-iisa sa kalawakan, ang utak ng tao ay may kakayahang makahanap ng saysay at kaayusan kahit sa gitna ng magulong ingay. At sa huli, inihiwalay natin ang siyentipikong katotohanan mula sa mga tanyag na mito. Malinaw na walang astronaut ang nawala sa sariling katinoan dahil sa mga tunog na ito. Sa halip, ang kanilang karanasan at profesionalismo ang nagbukas sa atin sa isang bagong unibersong puno ng tunog. Ang misteryo ng tunog ng kalawakan ay hindi isang mistikong palaisipan, kundi isang masalimuot at magandang hamon sa pagitan ng physics, psychology at engineering. At dahil sa paglutas nito, mas naging kapana-panabik ang ating mundo. Maraming salamat sa paggugol ng oras kasama ko sa pagtuklas sa mga sikretong ito ng NASA. Sana ay naging makabuluhan ang lekturang ito para sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like ang video na ito at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Sa tingin nyo, ano pa kayang mga hindi sukat akalain na misteryo ang itinatago ng kalawakan? At ano kaya ang susunod na malaking diskubre na babago sa ating pananaw sa universo? Isulat ang inyong mga saloobin sa comments dahil siguradong magiging interesante itong basahin. Magandang gabi sa inyong lahat at naway maging maaliwalas ang inyong kalangitan.